ibigay sa mga ama ang aming maliit na alang-alang ito. At kung sakasakali po na hindi pa kayo nakakatanggap, pwede po na bago kayo umis, ay approach ninyo ang aming mga kasama para kayo po ay mabigyan ng alang ito para sa lahat ng mga ama. Ang ating pong pag-away ng pagtataas ng ating bubong ay magagawa lamang tuwing tag-araw. At ito po'y gagawin one span bawat tag-araw. So meron po tayo siguro mga 4 na span at yan po ay aalisin at babagugin once every summer. Hindi na po itataas ng kasing taas nito. Aalisin po lamang yung gitna at para mataas ng konti at makapareho ng korte nitong bagong bahagi ng ating bulwagan. Samantala ay meron po tayong isang project na nagpasimula. Nang ito po ay aking malaman na ating kailangang gampanan at gawin. Kami po ay nagpasimula na tumingin sa iba't ibang dako upang magkaroon tayo ng idea kung ano ang magandang gawin sa proyektong ito. Yan po sa bayo ng Tangle, sa bayan ng Mexico, mga 15 kilometro ang layo dito. Ay magbubuo tayo ng ating tatawaging CEMI, Family Camp, na mag-accommodate ng 500 tao sa ating dormitoryo. Kung saan doon ay magkakaroon ng mga pakikita-kita ang lahat ng mga manggagawa ng iglesia. Hindi lamang ng ating mga missions point, kundi lahat ng ating affiliated churches once a year. Kung saan magkakaroon ng pakipagtagpo ang lahat ng ating mga deacons sa lahat ng mga churches once a year. Kung saan magkakaroon ng summer camp ang mga young people. Na nung pong nakaraang summer camp ay kulang-kulang 400 sa kanila ang natulog lang sa simento dyan sa ating ikalawa at ikatlong auditorium. Sa awa po ng Panginoon, sa isang summer, by God's grace, hindi na sila sa semento matutulog. Sila ay magkakaroon sa dormitorium. Magkakaroon po tayo doon ng makalaruan ng badminton, basketball, volleyball, tennis. At hindi na po tayo maglalagay ng swimming pool sapagkat baka po may malunod. Maglalagay po tayo ng shower head. Shower lang ng shower. Para walang malunod. Lalo na ito ay summer at kainitan. Meron po doon ng 4 malaking talagisdaan na ating lalagyan ng similya ng tilapia. 3 buwan bago magkaroon ng summer camp. Maglalagay na tayo ng tilapia na similya para pagdating mga tao, meron ng malaking tilapia na mahuhuli. Ang magiging panatuntunan ko sa pagkain ay kanya-kanyang huli ng tilapia. Meron po doon naman 200 bingwit. Kapag wala kang mahuhuli, bring your own bowl. Pero masyado pong maganda magiging karanasan natin na tayo ng isda at yung ating pag-iisda ang ating kakainin at ulangin. Kailangan ko po ng 20 milyon. At ayaw ko pong tumingin sa inyo. Subalit kung paanong ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa lahat ng ating mga proyekto. Sa building niya ito, sa prayer tower, sa seminaryo, sa dormitoryo, at sa mga eskwelahan, kung paano ipinagkaloob ng Diyos ang bawat sentimo, sapagkat as of now, wala po tayong utang kahit sa pera. Kung paano tayo pinagpala ng Panginoon sa nakaraan, ganoon din tayo pagkawala
ngayon at sa mga panahon ng panahon. At ako'y sinasampalataya, ipagkakaloob ng Panginoon ang pera niya. Kailangan ko po sana ng amin doon. At ang pera niya ay magagaling sa inyo. Ulitin niyo po yung sinabi ko. At ang mga pera niya ay magagaling sa inyo. Samahan po niyo po sa ating excitement sa aking pananampalataya. Hindi po po pwedeng makatindig na mag-isa sa paniniwala na ipagkakaroon ng Diyos ang lahat ng ating Panginoon sa magsama-sama po tayo. Ang mga pinag-isama pananampalataya ay hindi po mapapahiya sa harap ng Panginoon. Ngayon pong umaga ako po hihingi ng extra na mga 20 minuto. Kaya po kung ako po medyo matagal-tagal, huwag sana po ninyo ako pagpapakitaan na kayo ay naiinip na. Pagtsagaan po niyo ako ng konting panahon. Ang ika-4 na bahagi ng paksang looking back into the future. Pagtanaw sa mga bagay at mga events na malapit nang mangyayari. Sa isang linggo na aming huling linggo dito sa Pilipinas, ay aking ihahati ang huling bahagi ng seryang ito. Nabalikan na natin ang napakalapit ng nangyaring rapture o pag-aalis ng Diyos sa lahat ng mananampalataya sa buong mundo. Napag-aralan na rin natin ang mga mangyayari sa mga maiiwan, kung paano sila'y nakakadanas ng pagbuhos ng gamit at poot ng Diyos at least sa unang 3.5 taon. At sila ang nakararanas ng pinahayag mismo ng ating Panginoong Jesucristo na nakasulat sa Mateo 24, talatang 9, na ganito ang sinasabi: sa mga panahong iyon, kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Yan din ang sinasabi sa Marcos 13, Mark chapter 13, talatang 11 hanggang 13 na ganito ang sinasabi. Ipagkakagulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanilang anak. Lalabanan ng mga anak ang mga magulang at ipapapatay. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ang maliligtas. Na ang mga pagkakagulo na ito na gagawin ng kapatid sa kanyang kapatid, ama sa anak at anak sa ama, ang magiging malungkot na kalagayan sa panahon ng tribulasyon, sa panahon na nawala na ang lahat ng mananampalataya, ang mga naiwan ay gagawa ng lahat ng paraan para mag-survive. At kahit ay may maging dahilan ng kamatayan ng kapatid, o kamatayan ng anak, o kamatayan ng ama, sa kanilang paganais mag-survive, gagawin nila ang mga malulungkot na mga bagay na ito. Ang panahon ng tribulasyon ay panahon ng marami at mahigpit na pagsubok at kahirapan. Kahit na ang maging kamatayan ng mga dating mahal sa buhay, hindi sila mag-aalintana, iligtas lamang nila ang kanilang sarili.
tribulasyon. Kaya ang mga maliligtas sa panahon ng tribulasyon at sinasabi ko ng Bible sa Revelation chapter 7 na maraming pang maliligtas. Kaya nga lamang sila yung mga tao hindi tumanggap ng marka o tatak ng Antikristo. Sila yung mga hindi sumamba sa Antikristo. Sila yung mga nagtaka. Bagaman ipinagkanulo ng kanilang mga mahal sa buhay, nagtapat sila sa kanilang pananampalataya hanggang sa kamatayan. Ito nga ang nilalaman ng Revelation chapter 20. Pahayag, Kabanata 20, talatang 4 hanggang 5 na ganito sinasabi. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakalublog doon ay binigyan ng karapatang lumakor. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatuoo tungkol kay Jesus at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito at tumanggiman sa tatak ng halimaw. Sa kanilang noo o kamay, binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Gusto ko sanang inyong tandaan yung huling bahagi ng aking binasa. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Tandaan po sa inyo at iyan ay aking babalikan maya-maya. Dalawa na sa mga events na atin ang pag-aralan ang mamimiss ng mga naiwan dito sa lupa. Una, mamimiss nila ang rapture. Hindi sila makakasalubog sa Panginoon doon sa himpapawid. Ikalawa, mamimiss nila ang pagharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng mga gantimpala. At ang pangatlo, ang siyang ating pagpapasimulan ngayong umaga. Mamimiss nila ang isang kasalan. That's right, you heard me right. Isang kasalan. At ito'y tinatawag na the marriage supper of the Lamb. Ang pagkakasal ng Kordero sa kanyang kasintahan na walang iba kundi ang iglesia o ang kapulungan ng mga mananampalataya. Mamimiss din na kasama ng kasal na ito ang dakilang giging. Lahat po ng kasal ay mayroong reception. Ito pong kasal na ito ng Kordero at natin ay mayroong reception. At ito po lamang ang reception o giging na walang katulad sapagkat ito po ay mahabang-mahabang lamesa. At naroon ang mga pinakamahasarap na pagkain sa buong mundo. Kami po kahapon ay nagkaroon ng meeting ng mga deacons at napakaraming pagkain. Pero po itong tiging na ito na binabanggit ng Bible ay higit pa doon. Basahin po natin ito sa Revelation 19. Kabanata o Pahayag, Kabanata 19, 5 hanggang 9. May nagsalita mula sa trono, purihin ninyo ang ating Diyos. Kayong lahat na nakalingkod niya, maging dakila at hamak, kayong mga banal, kayong may banal na takot sa Kanya. Pagkaraay narinig ko ang alimoy pinag-isang tinig ng maraming tao, parang ugong ng malaking talon at tahundong ng mga kulog. Ang wika, purihin ng Panginoon, sapagkat naghahari ang Panginoon, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dapat tayong magalak at magsaya. Purihin natin ang kadakilaan niya dahil sa naralapit na kasal ng Kordero. Nakahanda na ang kasintahang babae. Pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Kasal o kasalang, marriage, ng napakaraming mga parable o talinghaga o istorya na binigay ng Panginoon patungkol sa kasalan. Patalawin natin ang dalawa sa kasalan
kasalang kasaysayan na ito na may kinalaman sa event na ito na pagkakasal ng Kordero at ng kanyang kasintahang iglesia. Sa Mateo 22, Matthew chapter 22, bagamat mahaba-haba po ito ay aking nakisbasahin pasimula sa unang talata. Ang title po ng chapter 22, ang talinghaga tungkol sa kasalan. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakad naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay tao niya at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga lansangang na tao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas niya sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasabat na mabuti, at na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit ang kasal. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit ang kasal? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirap. Simple na kwento ito ng isang kasalan at isang piging. Pero merong isang hindi nakadamit na pangkasal. At ito ay kapahayagan ng Panginoon na sa ikatlong event na mararanasan ng lahat ng na-rapture sa kasalan ng Kordero at ng Iglesia. Hindi maaaring makaharap sa Kanya, hindi maaaring makadalo ng kasalan ang hindi nakadamit ng puti. Sa ibang mga samahan po, ito ginagawa niya ng literal. Kapag sila'y sumasamba, sila'y nakadamit ng puti. Yung kung damit ng puti ay hindi lamang talagang damit ng puti, kundi ito'y nagpapahayag ng kabanalan. Ng ating pong pagiging mga Kristiyano ay hindi maaaring makatagal at hindi maaaring makaharap sa Diyos na hiwalay sa kabanalan. Bahagi ng ating buhay ang pagpapakabanal. Ito ang dahilan ko bakit sinabi ng Diyos, maging banal kayo katulad ko. At sa maraming mga pagkakataon, katulad ng pagsamba, pagdalo sa mga gawain ganito, kung saan tayo nakikinig ng mga salita ng Diyos. Yung salita na ating narinig, ayon po sa Biblia, yun po ang siyang tuloy-tuloy na nagpapabanal at naglilinis sa atin. Ito pong dahilan kung bakit may pagkakataon, kung bakit may nagsisermon, nasasaktan kayo kung minsan. Kasi yung pong nasasaktan, may sugat. Yung pong sugat ay yung bang kapintasan pa, yung bang kasalanan pa. Huwag po kayo magtatampo o magagalit
kapag kayo ay tinatamaan ng mga mensahe. Meron po kasi nagsasabi, mabuti sana hindi ako nakagalaw ngayong umaga, natamaan na naman ako. Well, magpasalamat kayo sapagat yung word, yung salita, ang siyang naglilinis. Ayun sa inyo. Huwag niyong tanggihan ang mga salita ng Diyos. Kahit nakamahapdi, kahit nakamasakit, sapagat yan ang nagpapatuloy na nagpapaging banal sa atin. Tayo ay merong communion linggo-linggo. Kung maaari nga lang, ay araw-araw. Kasi po yung pagkain ng tinapay at pag-inom ng alak ay patuloy na magpapaging banal sa atin. Right now, ang ating Panginoon ay kanyang ginagawang tuloy-tuloy ang pagpapaging banal sa atin. Sabi nga po sa Bible, from glory to glory. Now, let me see. Itong tanong ko ay baka ayaw nyo sagutin, pero kailangan kong makita ang kamay. Ilan po sa inyo dito ang naniniwalang siya'y banal? Okay, pangalawang salita. Ilan po sa inyo dito ang naniniwalang sila'y patuloy na pinapabanal? Pero kung mga nagtaas na sila'y banal, huwag po kayo magbabago doon. Lahat po ng Kristiyano ang tawag ay saint. Saint. Kahit lahat ay saint. Hindi po totoo yung mga saint. Kung sino ang Saint Martin, Saint Vicente, si Saint Jesse, Saint Benjamin. Lahat tayo ay santo. Kaya nga lamang patuloy pang nililinis. Patuloy pang pinapaging banal. Kasi po, walang pagdalo sa kasal na walang kabanalan. Ayoko na po sanang espelingin yung kabanalan sa pagkakaroon ko po na alam ninyo. Pero po yung banal na Kristiyano, iisa na kasal. Lahat po ng asawa na ito po nina, pwede po bang mapahamin kayo? Isa lang. Ako po, iisa ang aking girlfriend. Sa kanya pa ako bumagsak. Hindi po ako parang bubuyog. Nagdako ng dako sa lahat ng bulaklak. Sip-sip ng lahat ng tamis ng bulaklak. Na siya ugali ni maraming binata ngayon. At ang ugali mo yan, sinasaway kita. Magbago ka ng ugali. Isa lang. Isa lang. Ang kabanalan ko ay patungkol sa mga Kristiyanong walang bisyo. Kahit napasigarilyo. Wala pong Kristiyanong umuusok. Wala pong Kristiyanong may chimney kung saan lumalabas yung puso. Bakit po? Kasi po ang sigarilyo nakakasira ng katawan. Ang sabi ng Panginoon, hindi ba niyo alam, ang katawan ninyo ay templo ng Holy Spirit. Isang araw po may lumapit dito at nagpapanalangin. Ako, ano po ang mga kapanalangin ko sa iyo? Pastoran niya, wala po akong tigil sa kaupo po. Sabi ko sa kanya, siyempre naman, ano ba yung laman namin yung bulsa? Oh, yung berde. Yung pangalan ng berde. Yung berdeng sigarilyo. Sabi ko, Brad, hindi kita ipapanalangin. Sayang na ang panalangin ko. Kasi pagkatapos ang panalangin ko, maninigarilyo ka na naman. Ikaw, itapon mo yan. At sabihin mo, templo ako ng Diyos. Hindi ko ito sisirahin. At lahat ay magsabi ng amen. Ang isang Kristiyano hindi nag-iinom ng alak. Hindi siya nagda-drugs. Ang isang Kristiyano ay dapat na humarap na malinis sa harap ng Diyos. Isa pang kasaysayan patungkol sa kasalan ang ibinigay ng Panginoon. At ito po ay patungkol sa 10 dalaga. At ang kanilang kasaysayan po ay nakalagay dyan sa Mateo 25. Babasahin ko po, magbuhat sa unang talata.
Dito, maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagtaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalang ang dating ng lalaki kakasal, kaya inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo. Agad nagbangon ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng konting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya umakat ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay nakasama niyang pumasok sa kasalan at ipinili ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo ito, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang kasaysayan ito ay binigay ng Panginoon upang bigyan ng warning ang lahat ng magsasabing sila'y ng matunay na mananampalataya. 5 sa 10 ay matalino. 5 sa 10 ay hangal. Sa isang dahilan na hindi sila nagdala ng ekstrang langis. Sapagkat kung mabalang o madelay ang pagdating ng lalaki kakasal at na-delay niya, meron pa silang ekstrang langis upang makatagal hanggang sa sila'y makapasok sa bahay kasalan. Ano po ang kinakatawa ng ekstrang langis na ito na kailangan nating lahat? Sa akin pong sariling pag-aaral, tayong lahat ay dapat mayroong mga dalang ekstrang langis. Ito po yung mga ekstrang patitiis, ekstrang pagkatsaga, ekstrang pag-iibigan sa bawat isa, ekstrang paglilingkod pa sa Panginoon, at ekstra na mapagawa pa ng lahat ng bagay na mabuti. Hindi po natin ikalulugi ang paggawa ng lahat ng iyan habang tayo naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal. Diyan po sa Lucas 14, Luke chapter 14, talatang 13 hanggang 24 ay ganito pa ang idinagdag sa kasaysayan. Luke 14, Luke 14, verse 13 to 24. Ang talinghaga ng malaking piling. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya sa hapag. At sinabi nito kay Jesus, mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, may isang lalaking naghanda ng isang malaking piling. At marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piling, inutusan niya ang kanyang mga alipin at pinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan
silang lahat. Sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. At sinabi ng isa, nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Kung po nyo mga katwilang ito ay walang kabuluhan. Sino ang bibili ng lupa na hindi niya muna titingnan? Sino ang bibili ng mga hayop para gamitin sa pag-aaraw na hindi niya muna susubukan kung malalakas o malihina? At lalo na yung ikatlo na nakatwiran. Sinabi pa ng isa, bagong kasal ako, kaya hindi ako makakadalo. Lalo pa ng katwiran nito eh. Bakit? Hindi ka na magre-reception. Doon ka na mag-reception sa tigil na nakahanda na. Malaking, ano yun? Malaking tipid. Sa Amerika po, ang mga nagkakasawa, ang babae ang gumagastos. Dito, lalaki. Kaya po kayo, kung makakapunta sa Amerika na kayo mag-asawa. Matipid po doon. Walang gastos ang lalaki. Pero ito pong inanyayahan. Bago daw siyang kasal, hindi lalo kang pumunta. May handaan. May isang dakilang tigil. Isama mo ang lahat ng kamag-anak mo. Isama mo ang lahat ng kapitbahay mo. Na ugali yan ng mga Pilipino. Isa lang ang ginumbida mo. Isang truck ang dumating. Mag-anak lang ang ginumbida mo. Pati kapitbahay. Pati yung nasa kanilang baryo. Kasamang dumarating. Kaya po ngayon, nabalitaan ko, ayaw nang mag-celebrate ng piyesta ang maraming Pilipino. Kasi po pag piyesta, sila ay nabebeste. Walang katwiran ang lahat ng inayayahan na tumanggi. Pero po, ang sabi po noong nagpaanyaya, humayo ka at pilitin mong dalhin ang lahat para mapuno ang aking bahay. Mga kaibigan, sa panahon ito ng ating pag-share ng salita ng Diyos, huwag na po ninyo dahan-dahanin, pilitin ninyo. Kung pwede, itali ninyo at dalhin nyo nito. Gapusin ninyo. Kung ayaw, buhatin ninyo. Sabilitan. Kasi pagdating ng panahon, magpapasalamat sila sa atin na sila'y ating pinili sapagkat sa ating pagpilit sila man ay nakarating sa buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, ngayon na po ang panahon para gawin natin ang lahat ang ating magagawa para magligtas tayo ng mga kanita. Kahit na sabilitan. Yung po mga kapag-anak nyo na ayaw ng makinig sa inyo, balikan nyo ng balikan. Balikan nyo ng balikan. Hanggang sa mabwisit sila. At sumama na rin sa wakas. At makadinig kahit minsan lang ng magandang balita. At maganda ang ating pag-asa. Kahit minsan lang, makakaunawa sila at makakatanggap sila sa Panginoon bilang Panginoon at Tagapagligtas. Let's give the Lord a big praise. Isa pa ito sa mamimiss ng lahat ng naiwan sa rapture. Bakit mo iibigin? Bakit mo gugustuhin mag-iwan? Na marami kang mamimiss ng mga events na napakadakila at napakaganda. Lalo na po yung mga sumusunod ng mga pangyayari. Ang ika-4 na mamimiss ng mga naiwan sa rapture ay ang ikalawang pagbabalik ng Panginoon, yung ikalawang bahagi. Yung unang bahagi ng rapture, doon siya sa taas. Doon tayo sasalubong sa Kanya. Yung ikalawang bahagi, siya ang mananaw sa lupa. Itutungtong niya ang kanyang paa sa lupa, espesipiko sa Mount Olives sa Israel. Kung saan siya umakyat, doon din siya bababa.
At ang napakaganda po nito, pagbabalik na kasama ang lahat ng na-rapture. Ilan po sa inyo ang sasama sa rapture? Sasama sa Panginoon pagbabalik. Upang digmain ng Panginoon at ang lahat ng kasama niya, ang lahat ng hukbo ng lahat ng bansa na hindi kumikilala sa Panginoon bilang Mesiyas at bilang tagapagligtas. Yan po tinatawag na the Battle of Armageddon. Gagawin po yan sa isang napakalawak na dako sa Israel. As far as your eyes can see, yung buong Valley of Jezreel, yun po ang magaganap ang ikatlong digmaan. Didigmain sana nila ang Israel. Pero ang Diyos ang magtatanggol sa kanyang bansa. Siya ang makikipaglaban sa lahat ng bansa kasama ang lahat ng na-rapture na nakasakay sa kabayong puti. Ang mga sinasabi ko sa inyo, parang napakahirap tanggapin, parang hindi mangyayari. Lalo na yung nakasakay sa kabayong puti. Ilan po sa inyo nakasakay na sa kabayo? Yung sa perya. Ikot na ikot na wala naman pinupuntahan. Sasakay tayo sa kabayo. Katulad ni Jesus na nakasakay sa kabayong puti. Tayo ang makikipaglaban sa lahat ng hukbo ng mundo. Mamibis ito ng lahat ng hindi nakasama sa natin. Ako po'y magpapatuloy sa ganyang tema sa isang linggo. Pero uulitin ko, bakit mo gugustuhin maiwanan? Pwede namang hindi. Kaya meron tayong panahon na ganito para makapaghanda, para makapagbago ng direksyon, makapagbago ng lahat ng ating ugali na walang kabuluhan. Na magbuhat ngayon lahat ng ating gagawin, yung mga bagay na kinasisiyahan lamang ng Diyos. Ang kaibigan, ngayon umaga, itinatas ko ang lahat ng mensaheng na ipahayag ko sa inyo. Saksi ko ang langit na naipahayag ko sa inyo sa buong linaw na aking makakayanan. Ano pat wala na akong pananagutan sa sino mang maiiwanan pagdating ng rapture. Wala na akong pananagutan sa sino mang hindi nakakaharap sa trono ng Panginoon para mabigyan ng gantimpala. Wala na akong pananagutan sa kanilang hindi makakasama ni Jesus pagkabalik dito sa lupa. Wala na akong pananagutan sapagkat naipahayag ko sa inyo ang lahat ng ito. Mga kaibigan ko, mga bulang na umaga, sa muli, ating tiyakin ang ating kaugnayan sa Panginoon. Sa pagtanggap natin ng mga hapunan, ating italangin na patuloy tayong linisin at gawin karapat-dapat sa kanyang harapan upang kununin ang rapture. Tayong lahat ay magkasama-sama sa buhay na wala hanggang. Can you give the Lord a big hand? Ako po ay magtatapos na sa isang personal na aking pantaman. Diyan po sa television, naaral dito man sa Pilipinas, ay meron pong isang programa, ang isang evangelista na isang propeta, na pangalan na si Frank Impe. Ilan po sa inyo ang nakakita na ng programa ito? Nung pasimula po, ng bagong pamahalaan sa Amerika. Walang pastor sa Amerika na nagsasalita patungkol sa bagong presidente, si Barack Hussein Obama. Ngayon po, matinding-matindi at nalinaw ang kanilang mga pahayag na mayroong kinalalaman ang presidente ito sa mga pagdating ng panahon na sinasabi sa Biblia. Sa ngayon po, pagbalik namin sa Amerika, sa Nobyembre, ay eleksyon ng presidente. Dalawa lang ang ipagpapilihan. Ang isa ay Mormon, si Romney. And of course, yung isa, si Barack Obama. Pareho kung hindi namin gusto ito. Pero choosing between two evil, doon na kami sa lesser evil, yung sa Mormon. Kasi po yung Mormon ay kulto sa buong kasaysayan ng gawain ng Kristiyano.
Nakadeclare ang Mormon kasama po ng ilang pang mga samahang pamilyon ay isang kulto. Sila po ay merong isang propeta na higit nilang kinikilala kaysa kay Jesus. Meron po silang mga ugali ng pag-aasawa na maraming asawa. Pagamat ngayon, ito po kanilang inaalis na sa kanilang komunidad. Si Barack Obama po ay hindi na popular ngayon. Masyado nang mabaga ang kanyang pagiging popular. Ang ekonomiya ng Amerika pasaba ng pasaba at hindi na ito bubuti. Kahit ano pang gawin, hindi na ito bubuti. Ang mga tao, libo-libo ang nawawala ng trabaho, libo-libo ang mga nawawala ng bahay, libo-libo ang mga nasa kalsada, mga homeless na dati ay mga executive ng mga malaking kumpanya. Wala nang halaga ang mga bahay sa Amerika. Ang dating $500,000 ngayon kahit na 170,000 hindi na mabili. Wala nang anumang honor, wala nang anumang karangalan ang presidente niyo. Lalo na i-declare niya 1 month ago na siya'y pabor sa pag-asawa ng lalaki sa lalaki at babae sa babae na pinakababa na pahayag patungkol sa moralidad. Kaibigan ko at mga magulang. Kung sa kabila ng lahat ng ito, mananalo pa si Barack Hussein Obama, kung hindi man siya ang Antikristo, meron siyang malaking papel na gagawin sa mga panahong dumarating. Kung siya mananalo, 4 na taon pa ang kanyang pagiging presidente. Pakinggan po niyo ako. Kung sakasakali na siya nga yung sinasabi ng Biblia na lulukupan ng kapangyarihan ng Diablo, meron pa tayong 4 na taon. Natinig ko ba? Hindi ko ba sinasabi na matatapos ang mundo sa loob ng 4 na taon? Bagamat po sa December 21, sabi po sa Mayan calendar, matatapos na lang po ang mundo. Wala po ako dito, wala po sa December 31. Pero makikipagtatawagan ko po si Pastora kung nakawala na kayong lahat. December 21. Of course, we don't believe that. Kasi po walang nakakaalam kung anong araw at anong oras. Pero kung sakasakali, kung just sakasakali, meron pa tayong kumulang 4 na taon. Mga kaibigan, mga magulang, hindi na panahon ngayon na makasakaling mga born again, makasakaling magpunta sa langit. No, panahon ngayon ng siguraduhan. Sabi nga ng isa, game na. Wala nang purbansa. Game na. Lahat ng ating buhay araw-araw ay atin ang tiyakin na tayo ay malinis at karapat-dapat sa Diyos. At lahat ay magsabi ng amin. Ang magulang, pag-usahan niyo pamamalita na yun ang sinabi ni Pastor James. Yun po'y sarili ko lang. Pwede po ba? Inuulit ko po, sarili ko lang. Pero kung sakasakali, baka ako'y tama. Baka sakali. Pero pagkali ko umilig ko lang 4 na taon. Ayaw kong nakakot na lang. Ikaw lamang, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Nasa iyong control ang lahat ng nangyayari sa mundo ito. Ngayong umaga, mga Panginoon, kami po'y tumatalima sa iyong warning sa amin na kami magbantay. Sapagkat hindi namin alam kung anong araw o anong oras ikaw darating. Panginoon, sana po ang aming mga kapatid na narito, kasama ng Panginoon ang aming mga kasambahay. Bago dumating ang mga panahon na tiyak na darating, kami lahat ay magkaroon ng kasiguruhan na kami mga tunay na anak ng Diyos, na talagang kami nang naisuko ang aming mga buhay sa iyo. At kami, Panginoon, ay nabubuhay ngayon sa katanalan, hiwalay sa lahat ng kahalayan, hiwalay sa lahat ng mga kasalanan. Nang sa ganun, Panginoon, pagtunog ng trompeta, anumang oras, anumang araw, hating gabi man o umaga, pagtunog ng trompeta ng Diyos, ayon po sa mga salita mo, babaguhin kami in the twinkling of an eye, sa isang kisap mata. Babaguhin kami lahat upang makasalubong sa iyo sa hipagpawid. Ama,
idinadalangin ko. Lahat po ng naabot ng mensahe ito, na kami, Panginoon, ay magkasama-sama. Pagtawag mo, magkasama-sama kami sa pasalubong at makakasama mo ng walang hanggan. Lord, I pray for your blessing upon each one this morning. Sa aming pagtanggap, Panginoon, ng banal na hapunan, patuloy mo kaming linisin. Alisin mo, Panginoon, ang mga kapintasan sa amin at mangbatik ng kalumihan. Gawin mo kaming mga karapat-dapat na makatawag sa iyo ng aming Ama at makapanampalataya na ang aming Ama magliligtas sa amin at magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. Lord, your blessing be upon your people this morning. Aming hiniling ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. At lahat yan ay magsasabi ng Amen. Inayahan niyo po ang ating mga masters para po sa ating